Last na, isa na. Isang-isa na lang talaga. Kain po tayo. Mm. 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 Sarap, mamaya na uli na. Alam ko na may miss nyo na yan. Tukso ka to si BP Sara eh. Sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin nyo po yung mangga ni BP Sara. Mangga gamit. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, may mangga man dyan o wala, dito pa rin tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin rito, bukod po sa kahulugan ng mangga. Ito po, no? Yun lang ba pag-uusapan natin? Pag-uusapan po natin, ito pong bukod sa mangga, ay ito pong balak po ng Kamara na isa lang po si Pangulong Duterte dito po sa West, sa usapin po ng secret deal kay Xi Jinping dito po sa West Philippine Sea o particular yung Ayungin. Hindi ko po naintindihan kung ano po yung hindi nila naintindihan doon. Alam ko nakabase yan dan sa interview ni Pangulong Duterte, no? In reaction po dito sa sari-saring in reaction po kaya nagpa-press con dahil yang sa maisog, di ba? Na nauwi po dito sa pagpapaliwanag diyan sa West Philippine Sea. Pare-pareho naman tayo nakanood. Bakit po hindi po maintindihan ng ating mga congressman? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po muna natin, no, bago po yung tampok na balita natin. Congratulations po sa mga organizer na maisog dyan po sa Tagum City, no? Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Kala mo nakarating. Maraming salamat po sa SMNI sa pagpapatuloy po ng coverage. Hindi po kino-cover ng lahat ng media. Wala pong media na naman. Tiba-tiba na naman po ang mga vloggers. Malalaki na naman ang views ng mga vloggers dahil ayaw i-cover ng media. Ano magagawa natin? Ito po, nakikita po natin ngayon na talagang hindi na po maaasahan yung traditional media na magbalita po ng naaayo, yung magbalita po ng totoong balita kasi wala po eh. Wala po talaga silang pinadala ron kahit alam nilang malaki ang tong maisog rally. Walang nag-cover, walang nag-live, no? Imposible po, no? Talagang alam nyo na ngayon na yung media natin, yung matagal po nilang naitago, no? Alam niyo mga Duterte, ilalabas nila yung baho mo eh. Matagal nakapagtago yung media na parang walang kinikilingan, walang pinapanigan. Pero ngayon po, lantad na lantad po na yung media po natin ay mayroon pong kinikilingan, may pinapanigan, meron pong pinoprotektahan, no? Yan po talaga. Pero ganun pa man, DCAR, kanila rin yun eh. Sa SMNI din po yun eh. Ganun pa man, nakikita po natin na mabuti na rin po yun. Kasi wala na po silang sasabihin nila na yung media kayo, mga desente kayo.
Ibig niyong sabihin wala pong nagaganap na maisog rally? Tandaan niyo po, yung mga rally na 5 tao lang, yung mga rally ni 7 tao lang, yung mga mas marami pa yung placard, binabalita ng mga yan. Pero eto po, no? Daan-libo po yung umattend. Wala pong ano, ah, daan-libo po. Alam niyo po, ako nung una nahihiwagaan din bakit mga Bisaya-Bisaya. Pero kakakapakinig ko po kala Baste, kala Tatay Digong, at lagi ka kasing nasa sa Bisayan na place. Nauunawaan mo na lahat eh. Ako po pag bumabiyahe kasi ko, hindi na ako nag-ano na Tagalog po ako, hindi ko po naintindihan, hindi na. Pag ano sabihin ng driver, ganun po talaga, mauunawaan mo na in the long run eh. Kaya po manood lang po kayo na manood. Eh talaga namang may kinikilingan ako. Sino po ba nagtatago? Wala po nagtatago. Ako po may kinikilingan at may kasi sa simula pa lang, kayo naman babanatan nyo ako na may kinikilingan, may pinapanigan. Opo. Duterte po ang pinapanigan at kinikilingan ko. Ano ba naman kayo? Ano ba naman klase kung dyan lang po ako pupunahin? Dalawa lang naman po pinampupunan nila sa akin eh. Yan, baka Duterte tsaka Guapo. Putya, hindi ko na po kasalanan. Yan po, no, yung media, alam na ng mga Pilipino ngayon, no, para saan kayo? Para saan kayo naglilingkod? Hindi po ano, hindi po yan na wala na pong pagkukunwari. Hindi na po kayo ano, anong tawag diyan? Wala na kayong ligtas sa mga tao. Kasi nakita niyo po ba kung gaano kalaki? Ibig niyo sabihin hindi po event 'yun. Ano yung mga karapat dapat niyong ibalita? Pag may dumaan sa EDSA na hindi ano, mas importante pa po sa inyo na may dumaan sa EDSA busway o bus lane na hindi bus. Yun po ang importanteng balita. Kaya nakita ko po pag mga nanonood ng mga mga 24 oras tsaka yung TV Patrol, may mga komento po doon. Yan, pati ba naman yan binabalita nyo? Bakit hindi nyo ibalita yung mga maisog? Bakit hindi nyo ibalita yung pulburon? Bakit hindi nyo ibalita? Nakikita po natin na marami po silang tinatago ng mga balita. Ayaw po nilang ipakita. Hindi nyo po ba na-realize nung panahon po nang wala pang social media, ganyan na po ginagawa nila. Ngayon lang po natin natutuklasan na bias pala yung media kasi may social media na. No? Kaya po mabuhay po yung mga kasama natin na mga vloggers. Alam niyo po, sabihin na natin yung mga vlogger mga bias. Ano po magagawa nyo? At least nagtatapat kami. Kayo sa media. Nagsasabi kayo ng bias, hindi kayo bias, pero hindi nyo kinocover yung mga balitang against sa amo nyo. Di ba? Saan kayo nakakita? Ganun kalaking pagtitipon? Hindi nyo ibabalita? Birthday lang ni Vice Ganda, binabalita nyo na. Oh. Eto pa isa. Ngayon, ano laman ng mga balita nyo? Ako na magsasabi kung ano yung laman ng mga headline ng balita nyo. Jericho Rosales at saka si Alden. Ano pa apelyido ni Alden Richards? Alden Richards. Magkaribal kay sino na nga yung babae? Catherine. Puta yun, balita ng lahat ng dyaryo yan. Lahat ng media, balita, magkaribal si Jericho at saka si Alden Richards. Tapos yung 100,000 na dumalo sa rally, wala kayong ka-interes. Yung magkaribal na Alden Richards at si Jericho. Ngayon, speaking, no? Isa lang po masasabi ko diyan kay Jericho at saka kay Alden Richards. Mangga. Mga mangga kayo. Mga mangga kayo.
Putya. Oy, Bernardo, mag-ingat ka dyan sa mga yan. Dahil sila'y mga mangga. Ayan. Wala na pong katuturan. Wala na po kayo. Nanonood po ako eh. Mas marami pa po ako na pag ako po kumukuha ng balita dati, sa media lang ako tumitingin. Ngayon po mas marami pa ako napupulot sa mga sa SMNI at sa iba pang mga hindi media. Direkta na sa social media. Mga mangga kayo. Alam mo, may reaction ako ron eh. Parinig yan ni Inday Sara, no? O, ano natin. Sino ba mga manggagamit? Ayan. Siyempre, magbigay tayo ng tip, no? Bago wag natin sagutin ng direkto. Mga manggagamit sa Pilipinas, siyempre pinangungunahan yan. Itago na lang natin na nagsisimula sa letter Marcos. Oo, pati yung lahat ng Marcos. Oh, mangga kayo. Ang sarap. meron pang pumalag. Nakalimutan ko kung si Eklabu o sa ano. Sabi ang tunay daw na manggagamit yung mga Duterte kasi ginamit nila yung si Apo Lakay. Ginamit nila. Utot nyo. Kami nga wag niyong pinagbububola. Kamakailan lang yun, no? Wag tayong 2022 lang yun, no? Fresh na fresh pa po sa amin yan. No? Fresh na fresh pa po sa amin. Yung panliligaw ng magkapatid na Marcos kay Inday Sara Duterte sa Davao City. Lagi po silang nasa Davao. Kaya wag niyong babaliktarin na hindi po nadadaan sa tokis ang katotohanan. Ang katotohanan po, no? Ang katotohanan po ay lantad na lantad. Sasabihin niyo manggagamit Duterte, utot niyo. Okay. Punta na po tayo rito sa House lawmakers, yan, many salons. Ito po, balitang-balita po, no? Majority, minority salons agree. House must probe Duterte-China deal. Ayan ha. Okay. Alam niyo po, nasobrahan na sa kapangyarihan tong mga taga-kamara. Thank you very much muna kay Mina Carnesil na nagbigay sa atin ng 249 euro. Yan. Nasobrahan po na tong kapangyarihan tong kamera. Gusto nilang itulad no? Gusto nilang itulad na oy, bakit si Sandy Escolano, bakit niyo po hinide? Ano sinabi niya ni Sandy Escolano? Matagal na dito yan sa atin ha. Ano sinabi ni Sandy Escolano? Nasaan ako? Ano yung sinasabi ko? Nasa mangga tuloy ako. Okay. Alam niyo po, bago mag-imbestiga sa kamera at saka sa Senado, mayroon po munang mga paglabag o krimen, di ba? Merong krimen na nagawa. Halimbawa, maski po yung SMNI, may binibintang po sila sa SMNI. Ano ba yung binibintang nila sa SMNI? Na mga nagpe-fake news, di ba? Kaya meron silang pagsisimulan ng kanilang investigasyon kasi nagpapalaganap ng fake news eh. Kaya iimbestigahan nila SMNI. Ano pa ba yun sa SMNI? Sa Senado naman, may akusasyon na si Pastor Quebuloy di umano ay merong mga hinalay, no?
Excuse me for the term. May mga hinalay di umano. Kaya may pinagsisimulan ng investigasyon. Di po ba? Pag merong mga anomalya. Kaya nag-iimbestiga yung mga senador at mga kamara. Ang tanong ko po sa mga gustong mag-imbestiga, ano po ang anomalya sa sinasabi niyo secret deal? Ano po yung secret sa deal? Sino po yung nagsabi na may secret deal? Basahin natin mula sa mga congressman. Ito po, siyempre, papahuli ba dyan si yung ating paboritong congressman na si Franz, no? Basahin na po natin mula po sa bibig ni Okay. Several lawmakers from both majority and minority blocks of the House, Inquirer po to representative have agreed on the need to place under investigation former President Rodrigo Duterte's so-called gentleman's agreement with China. So siya yung iimbestigahan, Rodrigo Duterte, no? Kala ko sasama si Xi Jinping. Okay. Sa status ko. Okay. Now that Duterte has finally admitted, sinabi to ni now that Duterte has finally admitted to entering a secret deal with China. Mga kapatid, pinanood ko po yung press conference ni Pangulong Duterte. Kayo po ba napanood nyo rin? May sinabi po ba siyang secret deal? Sinabi po ba ni Pangulong Duterte na may secret deal? 'Di ba ang paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi sekreto dahil ako nariyan kaharap ko yung mga cabinet official, no? At tinuturo niya sino? Si Anyo. Si Anyo na naroon. Si Anyo na walang Bakit si Anyo? Kasi si Anyo, opisyal ng gobyerno ngayon. National Security. National Security Advisor, si Anyo. May sinabi po ba? Sabi kasi niya, ano yung sinabi? Now that Duterte has finally admitted to entering a secret deal with China. Meron po bang sinabing secret deal na sinasabi nito? So ang basehan pala nito ni Castro, kaya niya imbestigahan ng ating Pangulong Duterte, ay dahil sa isang panaginip. Panaginip lang, wala pong katotohanan eh. Di ba? Okay. So ano po yung kasalanan? Halimbawa po, nag-enter po ng deal. Ano po ang kasalanan? We must know all that there is to this unpatriotic deal and the ones responsible should be held accountable. Ano nga po yung binibintang ninyo? Yun yung problema eh. Iimbestigahan namin yan kasi may inamin. Wala nga pong inaamin na secret deal eh. Ang sabi niya, walang secret deal. Naririnig ng cabinet official ko ng mga naron. Lahat po na nagsabi ron, si Panelo. Ano sinabi ni Panelo? Walang secret deal. Walang gentleman's agreement. Si Anyo nagsalita na po, there is no such thing as gentleman's agreement. So lahat po ng naroon na nagsalita, wala pong secret deal. Ano po iimbestigahan nyo? Kung may secret deal o wala? Wala nga eh. Nilantad na nga ni Pangulong Duterte ang lahat. Hindi nyo nga maipaliwanag eh. Meski po yung Pangulo ng Pilipinas, hindi po maipaliwanag kung ano po yung secret deal. Teka lang, mahal na Pangulo Ulitin ko lang po. Ang sabi nyo kasi, ito yung dahilan kung bakit nagalit yung mga kaibigan nyo sa China. Kaibigan nyo pala yung mga taga-China eh. Meron na naman, butata na naman kayo.
Lahat po na nagtuturing ng kaaway ang China, kaibigan pala ng Pangulo natin eh. Oh. Eh ano po yung gusto nyong pag-usapan? Wala naman po palang secret deal. Ano po yung laman ng secret deal? Kanino po natin naririnig ang secret deal? Kay Roque? Ay, hindi nga. Kay Roque, hindi nga. Gentleman's agreement nga kay Roque. Di ba? Gentleman's agreement nga yung kay Roque. Hindi po secret deal. Kalakarpio, yung mga taong wala ron, kay Pangulong Marcos. Sa inyo po namin naririnig na may secret deal at sa mga media. Inuulit-ulit po ng media, tanong nyo kung kanino sa kampo ni Pangulong Duterte nagsabi na may secret deal. Walang secret deal. Sabi raw ng China. Sabi ni Gilo, sabi ng China may secret deal. Eh di maniwala na tayo sa China. Ganyan palang gusto nyo. Wala na tayong problema. Gusto nyo po palang maniwala sa China eh. Alam niyo po ba yung sinabi ng China na hindi nyo pinaniwalaan? Yung po munang hindi nyo pinaniwalaan Mr. President. Ano po ang sinabi ng China na hindi nyo pinaniwalaan? Una, sinabi ng China na merong pangulo na nangako sa kanila na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Pinaniwalaan nyo ba yan, Mr. President, no sinabi yan ng China? Hindi. Sabi nyo, wala kayong nalalaman na agreement between China at sa former presidents. Lahat nga, natatandaan nyo, kailan lang yung buwan pa lang nakakalipas. Di ba lahat ng pangulo, dating pangulo, tumanggi. Sabi ng mga anak ni Erap, hindi nakapag-enter yung tatay namin dyan. Sabi ni GMA, hindi ako nakapag-enter. Sabi ni Pinoy, sumalangit daw. Sa kalangitan, sinabi ni Pinoy, hindi raw siya nakipag-enter. Si Duterte, wala pong in-enter. Ang linaw na sinabi nyo nung panahon na sinabi yan, Mr. President. Ang sinabi po ninyo, kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa ko na. Ano yun? Hindi nyo kayang ipawalang bisa? Ibig sabihin, kung tama itong nagsabi, kasi hinahanap ko sino yung nagsabi ng secret deal? Maging si Roque, gentleman's agreement yung sinabi niya. In fairness kay Roque. Sino nagsabi ng secret deal? Media. Kasi binasa ko yung sinabi ng China eh. Deal. Hindi po secret. Deal. Yung nasa Manila Times, deal. Ang sabi ng China, may deal kami na bawal kayong magpasok ng construction materials. Tanong ko, Mr. President, nagpasok ba kayo ng welding rod? Nagpasok ba kayo ng yero? Kayo pala may kasalanan, nagpasok kayo ng yero. Hindi secret deal yun. Deal yun, deal. Tama yan, Bert. Sino ba kilala mong traidor, Bert? Bert. Sino kilala mong traidor? Ibitin na natin. Deal pa lang, Bert. Hindi mo na mapatunayan. Naghanap ka pa ng traidor. Naman, Bert. Sino po nagsabi na may secret deal? Sabi kasi nito biro nyo, iimbestigahan nyo yung Pangulo na wala kayong binibintang. Ang tagal na nun, eto po may binintang, pulburon. May binintang. Inulit-uli ni Pangulong Duterte. Eto po may binibintang si Pangulong Duterte. No? Hindi po yung secret deal. Wala pong sinabing secret deal. Sabi nga ni Pangulong Duterte, walang sekreto dyan. Hindi yan deal. As is where is. Kung hindi nyo po naunawaan, bibigyan nyo po ng kahulugan yung as is where is. Hindi kasi kayo makaintindi. Ilabas nyo po kung sino yung nagsasabi na may secret deal. Sa inyo ko lang narinig yan, Mr. President. Tsaka rito kay sa mga media. Wala akong sinasabi may video ng pulburon. Mali ka ng tinatanong, Brad. Pero may akusasyon na nagpupulburon. Kagabi nga
Sinabi pa ni Pangulong Duterte, Miss Soriano. Oh, ba't hindi nyo imbestigahan doon sa pulburon? Di ba? Kung may iimbestigahan kayo kay Pangulong Duterte, yung sinabi niya, Miss Soriano, doon sila nagpupulburon. Narinig ko yung kagabi. Bakit yun ang ayaw nyong imbestigahan? Yung mga hindi sinabi, gusto nyong imbestigahan. Ano po basehan? Inamin daw ni Duterte na mayroong secret deal. Wala pong inaamin. Wala pong inaamin. Si Pangulong Marcos naman, sigurado siyang may secret deal. Ano raw yung pinamigay doon sa secret deal? Wala ngang inamin, may pinamigay pa. Inamin na ni Digong, saan? Saan mo nabasa? Mata. Mata ni Falcon, saan mo nabasa? Kasi narinig namin yung interview. Sinasabi niya, hindi secret yan. Walang secret. Saan mo nabasa ang Falcon? Sa mata niya. Ayun, sa mata pala. Ayun pala. Yan mga gaganda. Sa mata niya. Okay. So yan, baka may mga nag-hallucinate, no? Naghanap. Pero yung mga sinabi po, bakit po ayaw nyo nun? Yung bangag. Paulit-ulit po yung bangag. Binabanggit po ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit po yun. Bakit po hindi nyo siya imbestigahan doon? Alam nyo kung bakit? Kasi nagbibintang eh. At para mawala yung yung duda kung bangag ang isang tao o hindi. Simple lang yun. I-drug test lang po yun. Hindi po kinakailangan ng tokesan diyan. Eh yung akusasyon ni Pangulong Duterte, sa mata niya raw. Hindi raw siya naniniwala sa mata. Kaya may secret deal daw kasi tinignan niya yung mata. Ay, hindi ako naniniwala sa mata kaya may secret deal ka, Duterte. Antindi, no? Antindi talaga. Ganyan po halimbawa nung mga akusasyon nila. Saan may secret deal? Inamin na ni Duterte. Saan mo nabasa? Sa mata. Sa mata ni Duterte nakalagay no secret deal. Ito po paliwanag niya sa mata. Tindi, no? Nakakatakot po sila kausap, no? Kasi di ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Tignan niyo mata ni Digong. Pag hindi ka naniniwala, inamin niya na may secret deal. Palakpakan po natin. Ang huhusay po nila. Marami pong tao kagabi, narinig po yun. Miss Soriano, bangag. Narinig po yun. Bakit hindi po yun yung unahin nyo? Yung tungkol sa pulburon. Ano po yun Inaakusahan ni Pangulong Duterte. Ay, bakit hindi po yun yung unahin nyo? Bakit yung wala nag-aakusa? O kaya si Pangulong Marcos ang isalang nyo. Paano nyo po nasabi na may secret deal? Wala ba? Di ba? Ay, hindi po. Iba po. Ito po, binibintang po to eh. Binibintang ni Maharlika. May nilalabas na dokumento si Maharlika. Sabi ni Pangulong Duterte na tungkol dun sa dokumento, paano aamin yung PIDEA? Under sila ni Pangulong Marcos. So pinagbibintangan talaga ni Pangulong Marcos, ni Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. Bakit hindi po yun ang imbestigahan ninyo, yung bintang ni Pangulong Duterte? Doon ako nagtataka eh. Yung wala pong usapin, ginagawa nyo ng usap. May secret deal. Sino po nagsabi? China. O di imbestigahan nyo yung China. Kay Maharlika ka pa hindi, pangalan ba ni Duterte Maharlika? Alam ko Digong eh. Sabi ko, pinagbibinta, hirap nila kausap, no? Inom muna kayo ng kape.
Ang sinabi ko, kahit i-review mo pa, sabi ni Duterte, may bintang siya. Sabi ni Duterte, paano hindi totoo yung PIDEA? Alangan naman pumalag yung PIDEA. Naniniwala po ako kay Pangulong Duterte. Si Duterte na po kinukot ko. Maharlika kayo na maharlika. Si Duterte po kinukot ko. Ang sinabi ko rin, isama na si Maharlika dahil nagbibintang din siya. Oh. Hindi ko po sinabi na naniniwala ako kay Maharlika. No? Ang linaw po. Si Duterte po kinukot ko. Hindi, para maunawaan nila. Kasi mahirap po punta na tayo sa sinasabi mo. Umamin si Pangulong Duterte na may secret deal dahil sa mata. Doon pa lang po, yari ka kay Tolpo. Pag ikaw napunta ka sa Senado, kukuha ka ba ng drug test? Anong tawag ni Tolpo? Ano yung lagi niyang inihamon? Ano yung tawag doon sa pinanghamon ni Raffy Tulfo? Payag ka ba na mag-lie detector test? Yari ka sa lie detector test. Opo, si Duterte po nagsabi, paano mo nalaman? Saan mo nabasa? Sa mata niya. Sa mata daw ni Duterte may inamin si Duterte sa mata niya. Tindi, no? Ano kaya itsura niya sa normal na buhay? Okay. Nasa na tayo? Pero ito po ang pinakamalupit, no? Tapusin po natin. Baka bitin na bitin kayo. Pero po, bukod po sa mga naunang sinabi ni Franz Castro na umamin si Duterte kahit hindi naman umaamin na may secret deal. Ito po ang pinakamabigat talaga na akusasyon, no? Ito po ang pinakamalupit na akusasyon. Kaya daw dapat kinakailangan wag palagpasin at imbestigahan si Duterte. Kapit po kayo, ha. Baka magulat po kayo. Ito po, pagbubulgar po to ni Franz Castro. Kaya gusto ni Franz Castro na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Kapit lang kayo, baka mahulog po kayo sa kinauupuan. Babasahin po natin. Kaya niya gusto. Eto na po. Baka naibenta na pala ni Duterte ang West Philippine Sea. Ay di pa natin alam. Grabe. Kaya pala ipapaimbestiga, baka naibenta na yung West Philippine Sea. Alam mo, Castro, kung binenta yan, di sa China na sana yan. Nakita mo ba yung deed of sale? Ha? Castro, lapit mo ulo mo. Bubulong ko sa'yo. May deed of sale ka ba nakita? Yan ang dahilan nyo kung bakit nyo imbestigahan si Duterte, kasi baka. Yung sa simula pa lang ng salita Baka Baka daw na ibenta na yung West Philippine Sea. May deed of sale ka ba nakita? Okay. Alam ko na ngayon kung bakit iimbestigahan. Baka na ibenta na yung West Philippine Sea, hindi pa natin alam. Sa tingin nyo ba kung sa China, kung may deed of sale ba yung China, sa tingin nyo, yan lang ang inaabot natin? Putay, wala nga silang katibayan Binobomba na tayo ng water cannon Yung pang may deed of sale. Ang tanong ko sa iyo, Castro, saan niya, baka may deed of sale kang dala-dala, pero saan yan, ano yung tatak? Baka hindi notaryado. Hawak-hawak mo.
Sabi ko, "Putya, yan pala dahilan nila. Baka naibenta na." Yung isa, yung presidente ng Pilipinas, ang sabi, "Ano yung pinamigay?" Eh, malupit 'to si Castro, binenta. Binenta na raw yung West Philippine Sea. Deed of sale ang kinakailangan namin, ha, para niyo mapatunayan na binenta. Sa lahat ng akusasyon, yan po talaga ang pinakamalupit sa lahat. Baka daw binenta. May baka pa eh. Hindi pa, siya mismo hindi tiyak eh. Grabe talaga. Yan